kong sabihin sa inyo na yung aking mga lolo't lola, PWD, solo parent, teachers, police, lahat sila ay makatatanggap ng mas maaga na mga bagay na dati na nilang natatanggap na sinimulan natin nung una natin termino. And the reason behind is, alam ko, hirap na hirap kayo sa presyo ng gasolina, sa presyo ng crudo. Ang presyo ng gasolina ngayon, o presyo ng diesel, pwede mo nang i-spray sa katawan mo. Kasi presyo na siya ng mata mo. Sad to say. But we don't have control over it. Yun ay dala lamang ng mga pangyayari sa mundo at tayo ay biktima ng sitwasyon. But rest assured, your city government will continue to pump the prime, infuse, and try to make the buying power of our people to be elevated. Available cash on hand to our students, to our teachers, so that it will create more commerce, and the velocity of money will run its natural course. Then business will strive. If business will strive, jobs will be protected. In a crisis, ang unang tinatamaan, bulsa nyo. Dahil yung perang kahapon pumasok at nakabili ng isang bag, yung pareho pumasok ngayon sa bulsa nyo, ay kalahating bag na lang ang kayang ibili. That's why, ang susunod na masamang epekto ay mawalan ng trabaho. And that I cannot afford. That's why I continue to support the business in the city by making our people to have cash, extra cash on hand for them to spend, or at least what you call to cushion the socio-economic impact ng ating komunidad. So in our own little way, here in Manila, sa 2 milyong mamamayan, at least matapos ang ilong nating makapaglalakad, na kahit saan sa iskinita nito, about 300,000, 15% of our population will benefit from it. At susunod, pagdating ng April, may magaganap muli sa lungsod ng Maynila. Hopefully, with this stimulants, at least kahit hirap tayo, lalo na kayong mga nanay na namamaligay, kahit hirap tayo, mabigat ang presyo ng bilihin, maisalba lang natin, maitawid lang natin itong sitwasyon ito. This is temporary in nature. I hope soon maputol na itong sitwasyon nito at magkaroon na ng kapayapaan sa mundo. Dahil ang kapayapaan at stability creates certainty, and certainty creates community and opportunity for the community. Yun po ang magiging direksyon natin in the coming days, weeks, and months of our lives in the city. Pumanatag kayo, yung team ko, hanggat may mapipiga ko, pipigayin ko, mai-deliver lang sa inyo. Kaya, mga nanay, mga tatay, mga lolo-lola, mga teacher, carry on. Move forward. Be together. We must continue to focus on what is important and what is valuable in terms of expenditures ng ating lungsod. Kaya, mga nanay, mga tatay, I'm happy for you. Mga bata, hi! O pwede ba? Sabay-sabay tayo. O kikis natin ang dating mami natin. 1, 2, 3.
O, yung case mapit yan. O, tapos mga bata, sabay-sabay tayo. Mami, Daddy, I love you. Kaya mga magulang, tandaan ninyo ha, yung katabi niyo supling, there is brighter future for them. Don't ever give up. Katulad ng nanay kong si Chayong, pinadala ko sa Delpan, Tulungan Center, kung saan naitatag yung Gat Andres Bonifacio Hospital. Ako ay produkto ng daycare. Ang tawag lang, Tulungan Center. Produkto ko ng parehong naibigay sa anak nyo ngayon. Sistemang pagtuturo, kung ano natikman ng anak nyo, yun ang natikman ko. But the thing is, hindi nag-give up ang mga magulang ko. Tatay ko sa Pier 8, estibador, nanay ko nakikilaba. Oh, pero araw-araw, pinadadala ako sa eskwela. And yet, here I am now. Sino mag-aakala na ang daycare student pwede maging mayor ng lungsod ng Maynila?